na ating Misa de Gallio. Itong Santa Misang ito, ito ay tinatawag na Misa Aurea o salitang Tagalog ay gininduwang misa, no? Golden Mass. Wala naman gold. Wala naman gold, no? Pero ito misang ito ay tawag nila ay Golden Mass or gininduwang misa dahil sa Ebanghelyo na narinig po natin. Ito mga kapatid ay very familiar po sa atin na Annunciation, Annunciation ng Anghel Gabriel kay Maria tungkol sa ipananganak ng Panginoong Jesus. Amen? Amen? Amen. Antok kayo? Antok? Sige, tulog tayo sabay. Huwag na, di ano. Siyempre may pasok pa kayo, di ba, no? Kami may misa kami sa prison mamaya alas 8. Anyhow, mga kapatid, ito ang kalooban ng Panginoon. Hindi lang po ito misang ito ay gininduwang misa para sa atin. Bawat misa na attend tayo, no? Sana lahat na misa para sa atin ay gininduwang misa. Alam din natin mga kapatid, ang ating sinabi ko sa inyo sa unang araw, no? Ang general theme, no? Tema ng ating buong celebration. Celebration na ito na siyam na araw na ating pagnunubena bago po tayo mag-celebrate ng Christmas, no? Ang ating general theme po ay Pilgrims of Hope, no? Tayo lahat, we all are that pilgrims nga, no? Talagang pilgrimage tayo dito sa mundo. Pero mga kapatid, sa pilgrimage na ito, hindi basta-basta, no? Sa gitna ng lahat ng kalungkutan, kaawayan, kadiliman, may pag-asa pa tayo, no? Dahil upang sustento itong pag-asa sa buhay natin, that is why we journey together in prayer. So ang tema po natin ay Pilgrims of Hope, journeying together in prayer. Ano po ang tema natin? Ulitin natin. Palapagan natin ulit sa ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, narinig natin dito sa mga readings, unang pagbasa, ayon kay si Propeta Isaiah, itong Haring Ahaz, he is in prayer. That is why sinabi ng Panginoon, hingi ka. Ganun din si Maria, itong dalaga, siguro 12 o 14 na taong gulang na itong dalagang Maria na nandiyan sa bahay nila sa Nazareth upang manalangin. Dumatingin ang anghel. Bakit sila manalangin? Tanggapin ng pabor. Tayo, nandito tayo, sakripisyo tayo, pwede tayo matulog sa ating mga takanan, pero nandito tayo. Bakit ba? Siyempre dahil gusto rin natin tanggapin ang mga pabor galing sa Panginoon. Sinabi ng anghel dito mga kapatid kay si Maria, sinabi niya, ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. God is so pleased with you. Favored, sinabi. Maria, you are favored. Anong power na nga? Anong favor ba? Anong pabor? So mga kapatid, upang tanggapin natin itong pabor na ito, hope nga, pag-asa sa buhay natin. Dalawang bagay dapat isipin natin. Una mga kapatid, tanggalin natin ang mga pagkatakot. Marami mga bagay na takutan sa ating buhay. Removing fear
from our heart, from our mind, from our life. Marami mga bagay na takot tayo. Bakit ba? Dahil kung takot tayo, para may kadiliman nga, no? That is why sinabi ng anghel kay si Maria, sinabi niya, huwag kang matakot to Maria. Huwag kang matakot. Ganun din sabihin ng Panginoon sa atin. Huwag kang matakot. Alam ko ang mga problema mo. Kilala kita. Sabihin ng Panginoon. Siguro dahil sa mga bagay na nangyari sa atin, no? Takot tayo. We cannot move on. Pero sabihin ng Panginoon, huwag kang matakot. You are so dear to me, sabihin ng Panginoon. Kung basa tayo sa mga libro ni Propeta Isaiah, mga kapatid, Kapitulo chapter 49, verse 16, sinabi niya, ang pangalan mo, nasusulat ako sa palat ko. Hindi sa libro, hindi sa papel, hindi sa tubig. Sinabi niya, ang pangalan mo isulat ko na dito sa palat ko. May kodigo siya. Tingnan niyo? Ano ba tayo mga kapatid? Sino tayo? Dahil upang nasusulat ang pangalan. Because we are so dear to Him. That is why sabihin ng Panginoon mga kapatid, Kapitulo 43, versikulo 4. Sinabi ng, ayon kay sa propeta Isaiah, sinabi niya, you're so precious to me. No, we are so precious to Him. That is why we have to remove all the fear and to continue, ask God. Sabihin ng Panginoon, hingi ka. Tanong niya kay si Akas, narinig po natin unang pagbasa, Dahil sa sobrang takot siya, sinabi niya, hindi ko hihingi. Hindi ba ako hihingi? Sayang. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Akas, hihingi ka, humingi ka sa akin kahit ano. Magiging kalaliman ng Sheol or kataasan ng langit. Hihingi ka, bigyan kita. Ay sinabi niya, ayoko. Walang jit. Sayang, Sabihin nila, opportunity strikes only once, Sigurado kung ako or tayo, we would have been asking the whole. Di ba, Pero si Ahaz, hari nga, hindi siya. Bakit? He was so scared. Takot. Now, mga kapatid, sabihin ng Panginoon, upang sustento itong pag-asa sa ating buhay, sabihin ng Panginoon, hingi ka, tanggalin mo na itong tapakatakot. Bakit? Because we are so precious. We are so precious to God. Ang galing si Lord, di ba? Pangalawa, mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa atin, magtiwala ka sa akin. Magtiwala sa Diyos. Ano ba ibig sabihin magtiwala sa Diyos? Putting God's will over our will. Lahat tayo may plano-plano po tayo. Pero ang ating plano, mga kapatid, we put above nga sa atin ang plano or will of God. Ang ating will, mga kapatid, becomes subservient to the will of God. Then only, katulad ni Maria, pwede ba tayo sabihin, Lucas 1:38, pwede rin tayo sabihin, ako'y alipin ng Diyos. Mangyari ito sa akin ang iyong sinabi. Let it be done to me according to your. Ito rin sabihin natin, di ba, sa Our Father, di ba, kanta-kanta pa tayo, kahit 3 lang sila sa choir. Sabihin natin, di ba, your will be done on earth. Your will be done as in heaven. So mga kapatid, ngayon sabihin ng Panginoon alisin natin lahat ng mga pagkatakot sa ating puso at magtiwala tayo sa Diyos upang maging sustento ang itong pag-asa sa ating buhay.
Amen? Amen? Palapakan natin si Jesus. Purihin ang Panginoon. Doon sa bahay, si kuya at si ate, pagkatapos ng hapunan, naglinis na, likpit na, pumasok sila sa kwarto, higa na sila. Silang dalawa, hawak-hawak ng cellphone nila. Tingnan-tingnan ng Facebook. Tapos minsan, mag-trip-trip sila. Tanong ni ate, tingin kay si kuya, tanong niya, "Honey, kung mamatay ako, kasal ka ba ulit?" Sinabi ni kuya, siguro. Si ate, talaga? Tapos kayong dalawa, matulog kayo sa itong kama na ito? Sinabi ni kuya, siyempre naman, kami na, di ba? Tanong ni ate ulit, sabi niya, hawak siyang cellphone niyang Samsung. Tanong niya, ibibigay mo ba sa kanya ang Samsung na ito? Sinabi ni kuya, parang Apple yata ang CP niya. Tingin, Apple daw. Sinabi si ate, baksak ang itong Samsung niya sa mukha ni kuya. Tapos si kuya ngayon, nandiyan sa Camarin Doctors, may swero pa. Tingnan niyo, Pilgrims of Hope nga. No, journey together in prayer. Iba pa lang isip. No, hindi dapat. No po. No. So mga kapatid, no, upang tayo lagi, po, maging that Pilgrims of Hope, journey together na in prayer. Tanggalin natin lahat ng mga pagkatakot at magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Amen? Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen.